Sorry na mga minabisi, pero ang dami nagtatanong sa inyo kung ano daw thoughts ko about Alden having a girlfriend. Actually, super sketchy na sa akin. Kasi first, si Catherine, yung unang nilink nila kay Mayor, saying na sila na ni Mayor. Pero actually, cleaner out naman agad ni Catherine yun na sinabi niyang single siya, di ba? And now, si Alden naman. I'm like, super laki siguro ng engagement kapag si Catherine at si Alden yung parang topic nila, no? Ako kasi no comment ako as long as hindi si Catherine or hindi si Alden yung mag-confirm na may girlfriend sila or whatsoever ka-relasyon, wala akong comment. Like, bakit? Mga sis, lapagan nyo muna ako ng proof. Hindi yung, Diyos ko naman, baka naman katabi lang sa picture eh. Cleanin nyo na sila nga. Hello Kathleen fans! So ito na nga, napanood nyo ang narinig yung mga kasambreros, si Ma'am Aya. No, bago yung updates natin, ay may point actually si Ma'am Aya talaga dito. Sobrang sketchy. Kumbaga pa parang pinagplanuhan. Unang nilink si Ma'am Catherine kay Mayor, which is na-clear ni Catherine mga kasambreros na wala siyang boyfriend. Single siya, and then si Alden naman nililink sa ibang girl ngayon. So sobrang sobrang kapapasabi niya, no comment siya, not unless na si Sir Alden or si Ma'am Catherine ang mag confirm, no. Wala po tayong lapag niyo muna ang ebidensya, lapag niyo muna ang proof, kasi ang Cathleenatics po ay resibo muna bago maniwala, ganon. So sobrang sketchy, parang pinagplanuhan lang ito mga kasambreros, kung kaya team panatag po ang Kathleen mga kasambreros. So wag po tayo magpaniwala sa mga kumapang tulad dito sa isa, binalita rin dito sa DCWAB mga kasambreros na parang liligawan daw ni Doc Kenneth or parang may possibility, no, na liligawan ni Doc Kenneth si Ma'am Catherine, na kung saan ay crush nga niya noon si Doc Kenneth mga kasambreros. Pero ang crush kasi kumbaga fleeting lang yan mga kasambreros, yung crush, paghanga. Ano lang yan, kumbaga temporary, no? Paglipas ng panahon, nawawala din, no? Kasi nga, pag physical ang pag-usapan, crush, ay kumbaga nawawala rin yan. Nag-iibang ating mukha, nag-iibang ating aura. So, ganun mga kasambreros, kung kaya wag po tayong kabahan mga kasambreros. Kasi sabi dito sa balita ay parang ipopursue ni Doc Kenneth, no? DWIZ mga kasambreros, na posibleng ligawan niya ang crush na dating classmate mga kasambreros nga, no? And then ito, update tayo. Si Sir Alden at ang kanyang buong family po ay nagbakasyon, no? Kasi nga Holy Week mga kasambreros ay nag-outing muna ang Fulkerson family mga kasambreros, and kasama nga nila dito ang kanilang mga aso, no, mga cute na mga aso mga kasambreros. So dito ay kasama nila sa kotse, and then si Pops Alden ay ito nagpakita na ng katawan, wala na talaga sabi ng iba, kasi nakita itong picture or ang video ni Sir Alden sa swimming pool, parang nag-aalaseryo na siya, no, sa tabing dagat mga kasambreros or sa tubigan. So talagang sinusulit ni Pops Alden ang Holy Week at walang trabaho, para naman ay kapagdating ng trabaho ay all set na ulit siya, no, physically, mentally, spiritually mga kasambreros. So dala-dala niya yung aso niya dito na sobrang kulit din mga kasambreros. Mahilig talaga sa aso. Sila ni Ma'am Catherine. So talagang maliban sa likes, yung pagiging family-oriented, pagiging humble, pagiging mabait mga kasambreros, pagiging friendly, pagiging business-minded, pagiging down-to-earth, yung mga characteristics na gano'n, no, si Sir Alden ay maka-Diyos, ay nagkakasundo rin sila sa mga hilig. No, yan ang sasabi ni Pops Alden na tuwing interview nila na si Kath, parang inaalam niya yung likes and dislikes ng bawat isa. So kung parang may common denominator and common likes sila mga kasambreros, may common dislike and so on. So ang aso nga ay isa sa mga libangan nila mga kasambreros, na kung saan ay nagkakasundo sila ng hilig mga kasambreros. So wag po tayo mag-alala, kasi matanda na si Alden para pagalitan at saka i-advise sa larangan ng pag-ibig at larangan ng business and so on, kasi parang all in one na siya, no? He's not perfect, yes, pero
alam niya kung paano i-handle ang mga ganitong situation or relationship in general. Alright, so yun lang po sa ating captain items ha. Para po sa ating Word of God ay napakaganda po nito. Since Good Friday po ngayon, isa sa mga 7 last words or actually pinakaunang last word mga kasambreros ni Jesus Christ dun sa krus when He was hanging mga kasambreros ay yung Matthew sa 27:46 na mga pa, bakit mo ako iniwan? So, my God, why have you forsaken me? Matthew 27:46. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? That is, my God, why have you forsaken me? So, Hebrew kasi ito mga kasambreros. So, tinapik ko to sa 7 last words mga kasambreros kasi isa ito sa pinaka-conundrums or isa sa pinaka-mystery mga kasambreros or mysterious na salita ni Jesus Christ na sasabi natin na hindi tayo iniiwan ng Diyos, no? Never niya tayong pababayaan, He will never forsake us, He will never abandon or leave us mga kasambreros. So, tinapik ko ito para tayo rin po ay maliwanagan. So, ang verse na ito or ang scenario na ito mga kasambreros na alam natin na sa krus si Lord Jesus Christ ay fulfillment, okay? Unang-una, dahil nga ang Passion of the Christ, ang pagdating ni Jesus Christ dito sa lupa ay may script na po yan. Okay? Kung kaya sa Holy Bible, tinatawag siyang scripture. Yung sa isang movie, ang director bago niya simulan ang eksena ay may script na po yan. So the director, God the Father, knows exactly what's the beginning, the climax, and the ending or the denouement of the story. So ganito yung nangyari mga kasama. Yung sinabi ni Jesus Christ dito ay fulfillment lamang ito ng Psalm 22 verse 1. So the same, no? Na why have you forsaken me? So so alam natin ang Salmo ay Old Testament po yan mga kasambreros. And even Prophet Isaiah na itatakal natin mga kasambreros. It is difficult to understand what sense Jesus was forsaken by God. It is certain that God approved His work. So nakakalito na nakakapuzzle na nakakabaffle mga kasambreros na kung bakit si God the Father ay iniwan si Jesus Christ. Eh alam natin anak na si Lord Jesus and mahal na mahal niya mga kasambreros. Pero ito na, no, inapprove ng God the Father. Okay? Every single word, every single action na ginawa ni Jesus Christ sa lupang ito mga kasambreros nung siya ay pumunta dito sa mundo ay approved. Okay? Approved na agad yun kay action na lang ang ginagawa or yung mismo eksena mga kasambreros. It is certain that Jesus was innocent. He had done nothing to forfeit the favor of God. As God's own Son, holy, harmless, undefiled, and obedient, God still loved Him. So, yun nga, no, walang duda doon na mahal ng Diyos Ama si God, si Jesus Christ mga kasambreros. And in none sense of these senses could God have forsaken Him. The prophet Isaiah says this about the Messiah. So sa Isaiah chapter 53 verses 4 to 5 mga kasambreros ay isa ito sa mga fulfillments din. No? Surely He took up our pain and bore our suffering, yet we considered Him punished by God, stricken by Him and afflicted, but He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. So, para sa atin din po nakapakanan iyon mga kasambreros. Every single action na ginawa ni Jesus Christ ay approved ni God the Father. Jesus redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. So that's Galatians 3:13. So in those awful moments, no, yung mga evil men dun sa kumapa sa Golgotha mga kasambreros, no, sa krus ng Kalbaryo ay inalaw sila, no? Inalaw sila ng Panginoon kung anong gusto nilang gawin because alam nila na yung script ay matutupad, yung Holy Bible mga kasambreros from the Old Testament ay fulfillment na lang yung nangyari doon because sinet na ni God the Father yung actions o ikaw yung character na ganito, ikaw yung parang pelikula nga mga kasambreros na ikaw yung character, ikaw yung sa role na ganito, ikaw yung sa role na ganyan. So Jesus Christ was syempre the bida. Ay alam niya na every single happening, every single event, painful man yan or joyful man yan or suffering man yan ay approved na at saka inalaw na ng Panginoon ng Diyos Ama mga kasambreros. So there is another possible reason for Jesus cry out, my God, why have you forsaken me? It could be that Jesus' intent in quoting Psalm 22 verse 1. So yun ang sabi natin kanina.
ay yun yung fulfillment din, no? When they read Psalm 22, they would no doubt see the many fulfilled prophecies included in that Song of David. So, isa yun sa mga reasons daw para maalala na mga maalam sa scriptures or maalam sa Holy Bible at that time na yun nga, no, yung salmo ni King David sa Psalm 22 verse 1 ay yun na, so fulfillment na siya talaga ang Messiah. As we consider this passage, let us recognize the value of relationship with God. So ang bottom line po dito ay talagang alalahan natin parati, no, ang ating Diyos ay ginawa ang lahat-lahat para sa atin in order for us to be redeemed and to enjoy the life that we have right now, mga kasos. Hindi man madali, but He will never leave us. So yan po ang ating tatandaan. Alright, so naman po in the meantime naman po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, our Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga smaras and paalam po.